So hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video is magpa-plant ulit tayo. Ito yung mga bago kong order ngayon, kakarating lang. Nag-order ako from Adidas Farm Supply from Shopee ng complete with sulfur na abono. Pwede itong foliar spray, meron din siyang direction for use. Pangalawang order ko na ito sa kanila, kaya okay naman at maganda yung kanilang product. So, ayan. So, kung gusto nyo rin mag-order, punta lang kayo sa Adidas Farm Supply sa Shopee. Ayan. So, yan yung mga abono pwede kong gawing spray. Ito din is yung mixture na ng coco peat, ng compost, ng CHR. So, ito na yung mixture ko. Ang ganito lang is, mura lang naman. 23 pesos. Ayan. So, nag-order lang ako ng 3 kasi mix ko dito sa soil. Sa lupa dito. Nag-order na rin ako ng pot. Ayan. Ito is in-order ko from Oriental Home sa Shopee. So, pwede kung gusto nyo ring mag-order is visit nyo lang yung kanilang shop. And guys, hindi ko expect yung size niya. Hindi kasi ako marunong sa mga measurement. Pero okay lang naman yan. Pang pet choy. Ayan. So, mura lang yan. 14 pesos. And ito yung mas nagandaan ako. Sana dinagdagan ko na lang. Pero wala tayong pera. Kaya, okay na itong 5. Ayan, so makapal yung plastic niya at saka malaki siya. Kaya maganda ito kung i-recommend ko sa inyo, guys. Ayan, so nag-order na rin ako ng mga bagong seeds. Twist seeds. Ayan, so dagdagan natin yung tanim natin kasi nung una natin nagtanim is konti lang yung tumubo. So, tapos nagantay ako ng ilang days kung kailan ba tutubo yung ating punla. Yung pinunla ko na 5 na seeds is dalawa lang yung dalawa lang yung tumubo. So, nag-order ulit ako ng panibago. So, meron akong dinagdag dito na bulaklak. Ayan, ito is from Harvest Fresh na sa Shopee. Kung gusto niyo mag-order, punta lang kayo sa kanilang shop. Ayan, so nag-order na rin ako ng bulaklak para at least may kunti tayong anik-anik dito sa bahay. Ayan, so may dalawa akong bulaklak. Nag-order na rin ako ng onions. Ayan. Panigang. Petchay. Celery. Ito yung isang bulaklak. At saka may pa free seeds pa silang mustasa. Nung una, ang free seeds ng Adidas Farm is kangkong. Ngayon naman is mustasa. Mayroon din pa free seeds yung Harvest Fresh. So, maganda rin yung kanilang product. Kung gusto nyo rin magtanim-tanim sa inyong bahay is pwede na yung visit yung kanilang shop. Ayan. So, mayroon din akong cauliflower. So, ito is naisipan ko magtanim dito sa bahay namin kasi gusto ko hindi na kami bibili ng gulay. Dito na kami kukuha ng aming pangulam. At kahit na walang ulam is at least meron tayong mapagkukunan. Maganda rin dito sa My Harvest Fresh kasi meron silang planting instructions. Ayan guys. So visit nyo lang. Magaganda po yung kanilang product sa shop. So pakita ko sa inyo yung tanim ko nung last. Ngayon is 16 days nung ating tanim mula nung tinanim natin. So, kung titingnan ninyo is konti lang yung kanya, konti lang yung tumubo na punla ko. So, hindi ko alam kung yung soil ba yung mali or kulang sa I don't know. Basta yun lang yung tumubo. Ayan. Ipapakita ko sa inyo yung aking tanim nung last na nagtanim ako. So, yan guys. So, yan guys. Nung una dito ko nilagay yung mga pots ko pero inalis ko dyan kasi nga kapag umuulan is talagang nalalagyan ng tubig yung ating pots. So, ang ginawa ko dito is dito ko na transfer yung ating pots. Ayan. Inayos ko dyan. And dito. So, yan yung mga ibang tumubo na plants ko. At dito, kapag maraming
kapag nauulanan kasi dito is hanggang dito lang yung tubig. Kaya ginawa ko nung last is binutasan ko na rin yung mga pots. Ayan, para may paglabasan ng tubig. Anyway, nandito naman na sa may bubong. Ayan, so hindi na masyadong mauulanan. Ayan guys, so dito yung mga punla ko ng mga kangkong, carrot, saka yung ibang seeds. Pero hanggang ngayon, 16 days na wala pang tumutubo. So ito na rin yung aking punla na sili. Sili, ito, kakatubo lang. At saka yung tarong. So yan lang yung tumubo. Out of 6 na seeds. Yan, itong sili, tububo naman lahat. Pero matagal lang. Between 7 to 14 days, tutubo na yan. Tapos itong dalawa, dito sa banda dito is yung okra. So tinransfer ko na yung dalawa. Dalawa lang po yung tumubo sa okra ko. Ito, hindi ko alam ba't nawala yung kanyang dahon. Kaya hindi ko na ano. So tinransfer ko na yung okra. So ito na sila. Ito na yung dalawang okra na tumubo sa punla ko. And then ito is yung sitaw. So yan po yung sitaw ko nung for the last 16 days. Yung ampalaya po is wala pang tumutubo hanggang ngayon. So nung hinukay ko is nasira na yung kanyang seeds. Kaya hindi tumubo yung aking ampalaya. So yan guys, yung mga tanim ko nung last. So inayos ko lang dyan and pinaplano pa namin na takpan tong taas kasi grabe pag umuulan. Dito lahat bumubuhos yung ulan and pumupunta lahat sa aking pots. Kaya yun lumulubog sa tubig yung lupa. Kaya ako dito nilagay yung ating tanim. So ngayon is magmi-mix ulit tayo ng soil and then pupunla ulit tayo ng ating pananim para may pandagdag tayo sa ating tanim. And guys, so inaanus ko lang yung lupa. Nililinisan ko yan ng mabuti kasi nga may mga bato, may mga basurang nakahalo. So yan, kung titingnan nyo yung sako dyan, is binuhat pa yan sa sa kabilang bahay. Para may pagtatamnan ako. Binuhat pa yan ng aking asawa para may pagtamnan ako. Ayan, so may mga nakahalong mga basura kasi sabi ko, piliin niya yung may maitim na lupa. Kasi yung lupa dito sa amin, ang karamihan is acidic na or yung mga red na lupa. Kaya sabi ko is piliin niya yung yung medyo black niya. Ayan, so inaluan ko lang siya ng fertilizer para at least may sustansya yung lupa.
ginawa ko dito is 3 seeds sa bawat butas. Ayan. So, ito is onion. Ang tatlong ganyan. Lagyan ko siya ng ito yung ating onions or bunching onions. So, i-wait natin yan ng 7 to 14 days. Ayan, so ilagay ko lang dito para alam ko na onions ito. Ayan, so wait lang natin. Sunod naman natin magtanim ng petchay. Naparami yung petchay. Kunti lang. Tapos lagyan natin ng konting mga soy sauce. Ba ang dito tatapagkwak na itatap na mukha niya tinayin mo lang dito. Mga ekap. Apa yung nag-blue? Jay. Dato nag-blue. Damit natin nagbita. Natin nag-petchay natin. Nag-ikwakit day. Sana. Ito. Sabong. Sabong ano ba? Pangan. Ay, luto pa yun. Tao. Nangalaam. Fertilizer.
Ano, mula na po. Conforme yan eh. Kami ka naman mula sa iyo. Ano? Tanggalin natin ito kanina yung wala pang tanim yan. Hindi kinapasya. Jepeng kolmo. Muna ekat. Ang ating Ansang.
Nag-idenan. Nag-agi sa lupa. Tupi man dito. Tupi mo dito. Ano nga, awan ti sinsinilas dito rin eh. Pagkargaan dahil sa tingin. Try nating magtanim ng bulaklak. If tutubo siya. Kalinan na mo. Gawin natin na fertilizer. Ating tanim. So, ayan, puro mga punla yung nandito. Ito yung bulaklak. Ayan, so. Ayan, so i-transplant natin to pag medyo tumaas na siya. Medyo lumaki.
yung ating sili at saka ayan, yung gabi, taro. Ayan guys. So, ayusin ko lang to. Ito, ihanda ko pala to para pagtransplantan ko ng pechay. Pero tingnan ko muna kung ano. Tapos konti-konti ko muna yung tanim kasi hindi naman minsan lang tayo mag-uulam. Kaya yung iba tinago ko muna para pag na-harvest na yung iba is ipapalit ulit natin. Ayan, hindi ko minsan lang tinanim para may itatanim ulit ako sa susunod after harvest. Ayan guys. So yan ang aking tanim for today's video. So after nating nagtanim is itry naman natin yung tissue germination. So dahil kunti lang yung tumubo sa ating tarong, dadalawa lang is mag seed germination tayo through tissue. So meron pa akong natira ditong seeds ng tarong. Ayan. So i-try natin itong gawin. So dito mayroon akong plastic dito na container, tapos ilalagay ko yung dalawang piraso ng tissue. Ayan. Tapos isprayhan ko lang siya ng tubig. Ayan. So kapag na-sprayhan ko na, spread ko lang yung ating tarong seeds. Ayan. Hindi lang kasi yung tumubo sa ating punla. Ayan, so lumabas na siya. So 5 seeds lang siya. Ayan, so after natin i-close na natin yung container. So hintayin lang natin hanggang mag-sprout yung seeds natin. So yan lang guys. So update ko na lang kayo sa ating tissue germination process.